Hello guys, nandito na naman ako at syempre, good morning again dito at good morning dyan. Good evening pala dyan. Ito pag-usapan natin, pagkwentuhan natin ang medyo kagabi matagal-tagal ang kwentuhan namin ng ating puting kabayo. At napag-usapan nga namin, sabi ko sa kanya, ano ba talaga ang kalagayan ni Inday Sayad? At ng mga didilis at mga supporter ni Fentaboy, ano na ba ang sitwasyon? Sapagkat dati sinabi, isang taon na yata mahigit na sinabi sa atin ng ating puting kabayo na itong si Bongo ang talagang nagpaplano na tumakbo sa 2028 bilang presidente at siya ang ipinupush ng mga ilang actually hindi ilan. Maraming supporter ni Fentaboy at hindi si Inday Sayad. So sa madaling salita, kaya pala hindi dumarami ang mga nananawagan, kapag nananawagan sila ng mga rally, dahil sa faction mismo sa loob. So ito ay kitang-kita na natin, Sapagkat sa totoo lang guys, kaya sa panawagan ng rally, kapag si Inday Sayad ang ginagamit nila, wala talaga. Walang dumarating, Sapagkat sa totoo lang, ang talagang mga Duterte supporters ay wala sa kay Inday Sayad, kundi nandito sa kanilang tatay. At ito pala ang totoo guys, marami sa mga Dutae supporters ayaw kay Inday Sayad at mas nanaisin pa nila na si Bongo ang kanilang patakbuhin at iboto at kanilang susuportahan. In short, kahit tumakbo si Inday Sayad, hindi naman pala susuportahan ng maraming mga solid na mga supporter ng kanyang ama. Bagamat personally, ako ay hindi naniniwala na makakatakbo pa si Sayad dahil may impeach talaga ito. Talagang ito perpetual disqualification na abutin ito at ito ay tatakas, Kaya nga, tama naman si Inday Sayad, may plan A, plan B, plan C, yung pinaka plan A niya, pag siya ay, alam na niya kumbaga, accepted niya na ma-impeach siya. So, tatanggapin niya yon. Yung plan B niya, ang suportahan at ang i-push na nila ay si Barbie Baste. Katunayan, nagsisimula na ngayon yan, umaarangkada na yung kanilang anong tawag dito? Pinupush na nila, at sinimulan na nila na i-develop na si Barbie Baste bilang kandidato nila. So unti-unti na yan, minomold na nila at talagang sinishape up na nila si Barbie Baste para ihanda sa 2028 presidential election sapagkat wala na nga naman. At hindi papayag si Sara, ayaw nila Inday Sayad na si Bongo ang tumakbo bilang presidente, bagamat ako rin ay naniniwala na si Bongo hindi naman makakarating na ng 2028 dahil makukuha na yan ng ICC. Ang pangatlo ni Inday Sayad Plan C, syempre tumakbo na at tumakas na. Alin ang tatakasan niya? Syempre yung kanyang mga kasong plunder na nandirito sa ombudsman. Matutuluyan po yan, sigurado ako. So ngayon, ito ang katotohanan. Ang faction sa grupo ng mga Dutae. So dalawang faction na yan, kaya si Inday Sayad malaki ang problema rin at ang mga Dutae ay malaki rin ang problema sapagkat hindi talaga sila solid, Kakaunti na nga, hindi pa solido. Kaya napansin ninyo, sa bawat mga rally nila pare-parehong mukha lang ang nandun. At hindi na dadagdagan. Kailan ba? Di ba sa panawagan sa rally sa Maynila, pag nasa Maynila, hindi sila dumadami. Nasasabing marami lang sila mag-rally pag sa Davao City. Pero labas ng Davao City ay naku po, Rudy. Bakit po? Ganyan. Kasi maraming ang ayaw kay Inday Sayad. Pangalawa, yun nga, yung faction. Ang pangalawang importanteng maintindihan natin na pinag-usapan nga namin ng ating kabayo at noon ko pa man ito sinasabi, ang dahilan kaya hindi magtagumpay ang destabilization plot nila, ang mga
ginagawa nila to destabilize and oust Tito Bongbong, no? Dahil sa mismong military, ayaw kay Inday Sayad. Yung mga active and junior officers, ayaw kay Inday Sayad. Bakit? Kasi alam nila na si Inday Sayad ay pro-China at ayaw din ng mga junior officers, hindi lang kay Inday Sayad, sa lahat ng mga dutay at mga kaalyado nito na alam nila na pro-China. So, hindi susugal ang ating mga military sa ganyan. So, kaya hindi sila magtatagumpay kahit anong gawin nila. Kahit anong diskarte nila, kahit anong paninira nila, walang mangyayari. Lalo na ngayon, kitang-kita naman na si Tito Bongbong nagsisipag at maraming ginagawa para sa bansa. Tapos itong mga ito matatalino naman. Sasang-ayunan mo ba? Yung isang ganyan, pro-China na tamad pa, wala pang ginagawa. At higit sa lahat, ayaw sagutin ang mga issue laban sa kanya. So yan ang mga faksyon dahil marami po talaga sa mga supporter ng kanyang tatay na si Fentaboy ay hindi naniniwala kay Inday Sayad. At simula't simula ay alam nila na si Inday Sayad ay siraulo, no, at kaaway ng tatay, galit sa ama, at walang respeto. Sa totoo lang guys, yung pagpapakita na niya na papunta sa dahig, aside from gusto lang niya mamasyal, optics lang yon for her political gain, no? But in reality, wala naman talagang wala namang passion ng dalawang yan. Ibig sabihin, wala naman yung pagmamahal sa kanyang ama. Yang mga magkakapatid na may sayad na yan. May sayad siblings, wala namang pagmamahal sa tatay nila talaga yan Ginagamit lang dahil sa politika, ganyang uri meron ang pamilyang yan. At sinabi ng ating puting kabayo, kala mo nga may kumusyon lagi sa bahay nila kapag nagsama-sama yung mga yan di ba? So, hindi talaga yan magkakasundo. Yung sa tatay nila, hindi sila magkakasundo. So, magkakasundo yung tatlong yung dalawa yata. Ang alam ko, ang talaga magkasundo lang ay si Barbie, ang sabi ng ating puting kabayo, at si Inday Sayad. Pero itong si Pulong, hindi talaga nila kasundo halos, no? Kasi nga si Pulong may sariling mundo. Si Raul. So ngayon, yan ang problema ng mga didilis, no? So mga didilis, yan ang totoo, hindi kayo nagkakaisa. Kasi kung nagkakaisa kayo, sa kada rally ninyo, ang dami nyo. Kita nyo, hindi na nga kayo dumadami, kumukunti pa. Yung dating 30, ngayon, 25 na lang, nabawasan ng 5. Di ba? Ang dami nyo na kayang panawagan, ang dami nyo ng kararali, ang dami nyo ng panawagan nila Pokis. Ano nangyari sa 18 Marines ninyo? Ang dami ninyong mga ginawang kwento, ginawang mga istorya at sari-saring naratibo, pero anong nangyari? Wa-effect! Kasi nga, mismong mga supporter ni Fentaboy, hindi naman sumusuporta kay Inday Sayad. Kahit pa paano, nag-iisip ang mga ito, sabi ng mga ito, bakit kami susuporta sa may Sayad? At mas gugustuhin nila na sumuporta ay kay Buanggo. Ang problema rin nila, sa bagay, parehas itong dalawa, hindi ito aabot ng 2028. Si Buanggo at si Inday Sayad. Kaya nga ang kanilang option ngayon, hindi rin nila iboboto si Baste. Kaya nga si Inday Barbie, diba, hindi yan tumakbong pagka-mayor kasi alam niya na hindi siya mananalo. At alam din ni Fentaboy na hindi na mananalo si Barbie sa pagka-mayor dahil noon pa lang nung si Fentaboy ay nasa laya, marami nang nagsasabi at lumapit kay Fentaboy na mga solid supporter niya, mga grupo ito na sabi nila ayaw nila kay Barbie. Kaya napilitan si Fentaboy na tumakbo dahil tatalunin talaga siya. Nag-warning ang mga ito kung hindi ka tatakbo, ang iboboto nila ay anong pangalan nito? Yun ang kalaban ni Nakalimutan ko tuloy pangalan ito. Yung kalaban ni Duterte, kapatid ni dating Congressman Migs. No? Yun. Alimutan ko apelido nito ni Migs. What the heck? So yan, kaya talagang ang tumakbo na pagka-mayor ay si Fentaboy dahil hindi talaga mananalo itong si
Barbie. Ngayon, wala na silang pagpipilian, wala na silang opsyon. Lalo naman si Pulong ay hindi pwede. So, ngayon, ang pinapapogi nila ay si Barbie Baste at nagsisimula na yan. Nagsisimula na ang kanilang mga propaganda, ang kanilang mga pag-develop, di ba? At makikita natin sa mga post nila, talagang si Barbie na ang pinapatakbo nila at talagang pinapapogi. Di ba ga? Isipin mo ga, ang daming mga fake news about Barbie Baste na kesyo naka-negotiate sa langis, di ba? Parang ganyan, pati-pati yung bus, inangkin na. Yung libreng sakay na bus, yung love bus, na pinunduhan ng 74 billion ng national government para sa Davao, inangkin na ni Baste. Talagang sinakyan na at inangkinan ng mga didilis. Hoy, mga didilis na bobo, ipapaalala ko lang sa inyo ha, sa mga taga Davao dyan ha, Davao City, ang 10 bilyon ng inyong pondo ay nanggaling sa national government. Galing yan sa national tax allotment o yung dating IRA. Tulong yan sa inyo ng gobyerno at kayo ang may pinakamataas. Uulitin ko kayo ang may pinakamataas, pinakamalaking nakukuha na tulong galing sa national government. Kaya tigil-tigilan nyo yung kayabangan ninyo, mga hinayupa kayo. O, angkin-angkin pa, mga didilis. So, yan ang katotohanan, ha, guys, ha. So, lagi natin tatandaan ito, ha. Huwag natin kakalimutan. Yan ang dahilan. At si Inday Sara, di na talaga yung makakatakbo. Maniwala kayo, mai-impeach yan, no? Hindi kakayanin ng mga senador ang public pressure at public opinion. Tandaan ninyo dahil sa public opinion, public pressure na ito isa ito sa magiging dahilan ng pagbaliktad ng ilang mga makasayad o makatae black. Sapagkat dahil sa ebidensyang lalabas. At alam na nila yan, tanggap nila yan. Kumbaga, ayaw lang nilang magpakita sa publiko. Siyempre, optics na mahina sila. Pero ang katotohanan, si Inday Sayad ay laging alumpihit na ang puwit, hindi na makapagtutulog at hindi mapakalis. Sapagkat alam niya na kapag siya ay hindi na vice-presidente, matanggal siya ma-impeach, dire-diretso ang kaso niyang plunder. In short, tatakas na. Tatakas si Inday Sayad. Okay, so yun lang muna sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!